Marami sa mga nakapanood, talaga namang nakuwala sa kilig. Pero ang kanilang pagkikita, inadlangan ng mahiwagang plywood. Sino yan? At hindi lang yan. Yaya lang. Pinig lang! Aden! Luto mo! Buong out of nation tuloy. Nagagilap. Nasaan na nga ba si Yaya lang? May nakapagsabi sa amin na mataan daw siya sa Paris House na ito dito sa Quezon City. Pero nung sinabihan ng aming team ang kainan, wala naman siya roon. Akala mo lang pala! Si Robilyn, servidora, primary suspect. May litrato kasi siya kasama si Yaya daw. Nakakataon nakita mo si Yaya daw. Tapos pagdating dadan po, kung saan ang sabi nila na, si ate nakita si Yaya daw. Para kang karinderyang bukas lahat ng gustong ko. Ang OIC o Officer in Charge naman na si Tina ang nag-assist pa raw kay Yaya Dab at sa mga kaibigan nito. Ang kanila raw in order, Paris, Sisi at Mami. Provoke, P-R-O-V-O-K-E. Makulit din siya in person po. Kasi habang naghihintay siya ng pagkain, hindi mo makikita sa kanya na parang nai-inis siya o ano, nai-enjoy niya po. Habang kumakain, sinayawan pa raw nila si Yaya Dab para maalimutan. Pero paglilinaw nila, hindi sila ang kumidnap o nagtago kay Yaya Dab. Dahil ang kanila palang mga pictures kasama si Yaya Dab noong nakaraang buwan pa nakunan. Yun naman pala. Araw-araw man siyang napapanood ngayon sa Itbulaga. Misteryosa pa rin ang dating ng 20 anyos na si Yaya Dab o Nico Maine Mendoza sa totoong buhay. Ilang araw pa lang siya noong isinama ng Itbulaga na is-feature na namin siya dito sa ating programa. Ilang araw mula noon, biglang pumatok ang kanilang tambalan. Ito, Alden. Ito, sabay. 1, 2, 3. Ang mula noon, naging mailap na sa media si Yaya Dab. Pero lalo lamang tumaas ang interes sa kanya ng publiko. Sino nga bang talaga si Yaya Dab sa mga talagang nakakakilala sa kanya? Sa eskwelahang ito sa Bukawi sa Bulacan, proud na proud ang mga naging guro ni Ning. Typical na estudyante raw noon ito na kung tawagin nila Neng o Nengay. Natulad niya minsan, paborito niya talaga ang PE at saka musical arts. Palagay ko kasi nga medyo kinesthetic person. Ako yung advisor ni Maine at ito yung classroom namin ng 4th year siya. St. Francis Maine. And usually, dito siya lagi tumatambay. And ito yung lagi niya inuupuan habang nagka-class kami or meron kaming mga break time. Saan si Maine? Ano po, matayarin na yung marot, yung panabiraw na masayahin daw ito at palakaibigan, pero may pagkang mahiyain din. Kaya laking gulat nila na ang secret dream pala nito maging artista na parang milagro namang natupad.
may ano naman talaga na magiging artista siya kasi creative naman siya. Sa journals niya, ang ganda niya magawa ng mga drawing, hindi lang expressive, yung reflections niya malalalim. Yaya Dab, bakit hindi mo iniwan sa bahay yan? Yayaman siya sa telebisyon. Si Maine Mendoza, galing sa Buena Familia, Tubong, Bulacan. Nagtapos ng kursong Culinary Arts sa De La Salle College of St. Benilde. Nag-OJT o nag-on-the-job training pa sa isang resort sa New York, sa Amerika. At base sa kanyang blog, mukhang lakwatsera talaga siya. Mahilig sa out-of-town trip at bigla ang gala. Slim ang kanyang figure, pero mahilig daw itong kumain. Nagtrabaho rin daw muna si May sa negosyo ng kanilang pamilya. At noong isang araw na nabagot siya, sinubukan niyang mag-dub snack. Ang mga detalyeng ito nakasulat sa kanyang blog. So for the meantime, I worked for help with our small family business. The boss, my mother, apparently I had so much free time in the office. One time, I had the whole office to myself without anything to do. I got bored scrolling through different social media sites, which I didn't think was even possible. And at that moment, Dub Smash was a hit. Maliban sa pagda-dub smash, hilig din niya ang pagda-drum. Ito nga ang isa sa mga ipinanlaban niya nung magtapat sila sa Bulaga Pamor ng kanyang ka-love team na si Alden Richards. Noon pa man daw, avid viewer na ng East Bulaga, si May. Kaya nung tawagan daw siya ng production team ng noontime show, laking gulat niya. I was really surprised when East Bulaga called me for an interview in BTR. 2 days later, they called again and told me that I made it. I remember it was a Thursday, asked me to observe how things come up in the set and see if I'm okay with it. I told them I'm totally fine with everything. What's looking like, darling? Pagkatapos daw niyang mag-observe, sinabihan siya na nung Sabadong yun, isagsalang na siya. One for all. Wait, hindi ko maisip. Thursday ngayon, bukas makalawa Sabado na. I would like to introduce to you my Yaya. Yaya Dab. Oh my God, seryoso ba yun? Hindi ko maisip. Her real name is Divina Ursula Bocora. Okay, so Sabado. Scary ba? And the rest, itara nila, is history. Hanggang aksidenteng nabuo ang kanilang tambalan ni Alden na mabilis na tinawag na Aldab. Hindi nagulat ang veteranong direktor na si Jose Javier Reyes kung bakit mabilis na kinagat ng publiko si Yaya Dab. He represents the millennials. She is the perfect personification of the millennials. Babaeng matapang, pati babaeng who doesn't mind making a fool of herself, but most of all, hindi niya tinugulubot yung mukha niya dahil gusto niyang tulungan ng kanyang pamilya. In other words, she's true. Okay? She's not out there to prove anything else with the fact that she is having fun. And I think that is what makes her so different from others. Napakasimple daw kasi ito. Walang kaarte-arte sa katawan. Malaki rin daw ang naitulong na isang sangyaya sa kalye-serye na pinakilin ng kanyang Prince Charming o si Alden. Ano ko pinupulo? Parang fairy tale. Kwento ni Cinderella. Ang template din yung ang senyorito at ang atay, it feeds the fantasy of people na, tingnan mo hindi ako fabulous, pero kaya kong mapakulog. Kaya ang kalooban ng isang kating guwapo ni Alden. Hindi naman pala na Alam mo, isa pa nagpapatunay dito, something napakasimple yan. Sa mga panahon na ito na half of your life is you're stuck in traffic. Half of your life is thinking of political problems. It's so great to feel a little bit of romance. Okay, to make life a little bit simpler and happier.
take note, meron na siyang sariling fans club. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami pang iba. Isa sa mga ito ang Manian Fans Club. Ang nagtatag ng Manian, si Jackie. Napanood ko kasi yung mga dub smash niya. Nakita ko, lumabas siya sa Bulaga. So yun, parang lalo ko siya nagustuhan kasi mas nakilala mo yung itsura niya. 3 araw pa nga lang daw na lumalabas si Maine bilang yaya daw sa Bulaga. Naisipan na niya agad at ng kanyang mga kaibigan na magtayo ng fans club nito. Si Maine, mula noon, sinusundan na raw nila ang kanilang idolo saan mang barangay ito pumunta. Makulit din siya sa personal, parang normal na tao talaga. Hindi siya yung parang talagang artista na lapitan, ganyan. Dahil sa tinatawag ngayong Aldab phenomenon, hindi lang tumabas ang pagiging hopeless romantic ng maraming Pilipino. Pati na rin ang pagiging malikhain. Ang dami na ngayong tinatawag na fan art. Si Michael, idrinowing si Yaya Dab. Noon pa man daw, tuwang-tuwa na si Michael kay Ning. Yun siya compared sa ibang babae. Medyo pa-bebe pero hindi yung tipong nakakainis. Ika'y binayan sa amin, hatid ng amin, ikaw ang kay galing Dahil dito, lalo pa siyang naging inspirado. Iginuguhit ang kanyang idolo gamit ang charcoal at sketch pen. Sa portrait po kasi may mga mukha na common kaya mahirap silang ma-catch yung mukha nila. Pero kay Ming po marami siyang prominent pictures na pag tinignan mo, alam mo na agad na si Mendoza. Especially yung mga niya po, facial expressions. Hanggang sa nakabuo na siya ng 6 na fan art para kay Ning. Ngayon, dadagdagan pa niya ito ng isa pa. Wish daw niya na balang araw, personal niyang maibigay ang lahat ng ito kay Yaya Dab. Ayan po, after more than 2 hours, ito na po yung panibagong fan art ko para po kay Ming Mendoza. Yaya, nasaan ka na ba? Miss ko na si Yaya Paolo. Samantala, balik tayo sa kalye serye. Dito lang Wete o Alden. Nakidnap na rin. Alden! Papunta na sa butik! At kahapon lang, malinis pa. Nabunyag niya kung sino ang tumukot sa dalawa. Alden, balo. Si Daryl! Ang apong New Yorker ni Lola Nora, si Daryl. Safe ba ito? Yes! Dahil parehong inagdak, nagkaroon ang Aldab ng pagkakataon na uling magkita. Binababa ni Daryl ang dalawa ang kanilang van at sa pinakaunang pagkakataon, hindi man nila nakikita ang isa't isa. Nagsabikit na sina Alden at Yaya Dab. Fans, kinilig at napaiyak. Thoughts working like Alex.
Si Yaya Dab, likha ng social media. Iba ang puhunan niyang talent, pagdadab na buong husay niya, nagagampanan. May ilang pambihirang mga pagkakataon na narinig na ang kanyang tinig. Pero tanong pa rin ngayon ng marami, dadating ba ang tamang panahon para mas marinig pa ng publiko ang kanyang tunay na boses?